Alright, breaking news po ito mga kababayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Mayroon po tayong breaking news. Senator Robin Hood Padilla nag-lead sa PDP. Bakit nag-lead si Robin Padilla sa PDP? Siya po ang presidente ng PDP at ang chairman naman ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ba ay dahil doon sa Malaysia kung saan in-announce niya na si VP Sara at Amy Marcos ang magtatandem sa 2028 at siya daw po ang magiging campaign manager nito? Hindi po ba sinabi niya yan? Ano po ito? Pabiro lang? Biro lang? Kasi po, ito po ang hinala ko, no? Baka pinatalsik na po si Robin bilang presidente. Ang ginawa lang po ay siguro nag-lead, kunwari, nag-send ng letter si Robin sa PDP na kunwari nagli-lead, pero baka tinanggal na po siya bilang presidente. Why? Kasi si VP Sara hindi naman siya PDP laban. Si Amy Marcos hindi naman PDP. No? Si Robin, siya yung presidente. Of course. Pero, kung mayroon mang i-endorse ang PDP sa 2028 for presidential election, dapat ito yung desisyon ng majority. Maaring nagbibiro lang si Robin Hood Padilla doon sa kanyang announcement, pero hindi tama. No? At ang chairman ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinonsulta mo ba ito? So, hindi natin alam. Although, mukha namang nagbibiro lang si Robin, pero hindi dapat ginagawa yan ng isang presidente. Isang maselan na bagay po ito. Baka ang nangyayari kay Robin, hindi niya alam yung kanyang tungkulin bilang presidente ng partido. So, yan siguro yung nakita kong dahilan. At ang nasa isip ko, pinatalsik na po bilang presidente si Robin Hood. Ito'y graceful exit lang para sa kanya. Na kunwari nag-leave siya. Hanggang sa magre-resign na po yan. At ito po yung balita. Robin out, Baste in. Senator Padilla nag-leave muna bilang Pangulo ng PDP. Ito, basahin ko lang po. Kinumpirma ng Partido Demokratiko Pilipino, PDP laban ang pagbabago magaganap sa liderato ng kanilang partido. So, mayroon na pong magaganap na pagbabago. So, itong paglilid ni Senator Robin Padilla, graceful exit lang ito, kumbaga. Sa pahayag na inilabas ng PDP laban sa kanilang opisyal na Facebook account nitong Lunes, Hunyo 16, 2025, inihayag nilang nakatakdang saluhin ni Vice Mayor-elect Sebastian Baste Duterte ang posisyong pansamantalang babakantihin ni Senator Robin Padilla bilang Pangulo ng kanilang partido. So, babakantihin na, ibig sabihin magre-resign na. Alright? Senator Robin Padilla has taken as a leave as President of the PDP laban to focus on his duties as legislator in the 20th Congress, the party announced today sa ad ng PDP. So magpo-focus daw po si Robin Padilla bilang mambabatas doon sa 20th Congress sa Senado. Yan po yung dahilan. Kuno lang po yan, kuno. Dagdag pa nila with this development, Sebastian Baste Duterte, who is the PDP Laban Executive Vice President, will assume the party's presidency based on the rule of succession in the party constitution. So doon po sa rule ng kanilang partido, si Baste ay isang Executive Vice President. Once na nabakante ang posisyon ng presidente o ng pagka-presidente, ang Executive Vice President ang magiging OIC, kumbaga. The younger Duterte won the race for Vice Mayor for Davao City in the May 2025 election. Ayon
ayon sa liham na ipinadala ni Padilla kay Party Vice Chairman Alfonso Cusi, mas pagtutuunan raw niya ng pansin ang Senado sa pagpasok ng 20th Congress. Layunin ko pong ituon ang aking atensyon sa aking tungkulin bilang senador, lalo na sa paghahanda sa pagbubukas ng 20th Congress ani Padilla. Samantala, mananatili pa rin chairman ng nasabing partido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa detention center ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ganyan naman po, kumbaga binibigyan pa rin ng paggalang yung mga pinapatalsik kagaya po ni Robin Padilla. Ito po'y sinibak bilang presidente at binigyan siya ng graceful exit. So, magdadahilan lang. So, ito yung dahilan niya. Magpo-focus. Kung siya ang magiging campaign manager ni VP Sara at ni Amy, doon po sa nakaraang halalan, siya po yung naging campaign manager sa PDP. Alam nyo, nakulangan po ako sa kanyang performance bilang campaign manager. Kulang po sa strategy, kulang sa pakulo. Kailangan meron ding gimmick yan eh. Nakulangan po ako. Hindi po ito pinaghandaan, hindi po pinag-iisipan yung tungkulin ni Senator Robin Padilla. At ang tanong ko po sa inyo, Amy Marcos, mag-comment po kayo. Payag ba kayo na si Amy Marcos ang makakatandem ni VP Sara bilang Vice President sa 2028? Mag-comment po kayo. Maganda sana kung nagla-live tayo para mabasa ko yung inyong live comment. Kaya lang hindi tayo makapag-live. Siguro sa darating ang panahon, magla-live po tayo. So, meron din po palang mga nagpapa-shoutout na nililista ko naman yung nagpapa-shoutout. Kaya lang nawawala yung listahan. At saka parang uso pa ba yung shoutout? Parang hindi na kasi uso. Ang problema, nawawala naman yung sinusulat kong pangalan. Anyway, mag-comment pa kayo para makiisa lang dito po sa video na to. Payag po ba kayo si Amy Marcos ang magiging Vice President ni VP Sara? Kasi ako po ay hindi. No way. Wag na po. Wag na. Marami naman po pwedeng maging tandem ni VP Sara. At si Amy Marcos, nanalo po siya pang 11, 11, 12. Nag-aanuhan sila ni Lito Lapid, di ba? Hindi ko nakikita na makakatulong si Amy sa kampanya ni VP Sara sa pagka-presidente. Kasi kung ikaw tatakbo ka ng presidente, ang kukunin mong vice president yung makakatulong sa'yo, yung makakakuha ka ng boto doon sa vice president mo. Alright, si Amy Marcos, taga Ilocos, makukuha niya ba yung boto ng mga taga Ilocos? Maraming loyalist dyan na alam naman natin yung banggaan ng Marcos at Duterte, hindi po masosolid. Okay? Ganun din po sa Luzon. Makaka-penetrate ba si Amy Marcos sa Luzon? Masosolid niya ba? Mabibigyan niya ba ng boto si VP Sara? Ganyan po yung tandem, yung geopolitics. Alright? Ang geopolitics, mapa by mapa yan, ano? Kung ikaw taga Visayas, o sabihin natin Mindanao, ang kukunin mong Vice President, taga Luzon. Kahit taga Maynila, taga Metro Manila. Kung ikaw naman, Presidente, taga Maynila ka, ang kukunin mo, maaring taga Cebu,
o Visayas or taga Mindanao. Yun na po yung geopolitics. So, kung ikaw si Vice President Sara Duterte, usually, kung gagamitin mo ang geopolitics, sa Luzon ka kukuha ng Vice President. Nandyan si Cayetano. Ewan ko si Isko Moreno kung tatakbong Vice President. Ewan ko si Vico Soto kung pwede na yung edad niya para tumakbo sa national. Kayo po, sino po ang bet nyo na maging Vice President? Although matagal pa yan, 2028 pa, wala namang masama kung mag-suggest kayo at kung sino yung napipisil nyong bagay na tawag nito. Itandem. Bagay itandem kay VP Sara. Kung si Bongo naman, although number 1 siya, taga Mindanao pa rin si Bongo. Pero, isa sa pinagpipilian ko yan, si Bongo. Alright? Bakit? VP Sara, taga Mindanao, si Bongo, taga Mindanao din. Kung magtatandem yung dalawang yan, siguradong solid na nila. Solid na ang Mindanao. Maaring malaking parte ng Visayas, mapunta rin sa kanila ang boto. Alright? So, paano mo matatalo yung dalawa na yan? Kung ikaw, taga Maynila ka, presidente, kalaban mo si VP Sara, taga Maynila, taga Luzon, alright? Kailangan mong masolid din ang Luzon. Kailangan mong masolid. Kung kalaban ka ni VP Sara, halimbawa, Leni Robredo, o si Risa Hontiveros. Kailangan ni Risa Hontiveros, masolid niya. Masolid niya yung Luzon. Kaya niya bang gawin yon? Hindi. Hindi, no? Halimbawa, si Tamba, taga Visayas siya. Diba, Visayas siya? Kailangan masolid niya yung Visayas. Kaya niya bang gawin? Hindi rin. Si Leni ganun din. Para mong matalo si VP Sara, dapat sa'yo mapunta yung Luzon. Isolid mo. Sabihin natin 90% makuha mo yung boto ng Luzon. At mag-away-away na lang kayo, maghatian na lang kayo sa Visayas. Kung hindi na gagamitin ni VP Sara ang geopolitics, pwedeng-pwede si Bongo. Napakalaki ng ano bang tawag dito, ng tsansang manalo pag nagtandem yung dalawa. Si Cayetano, yung iba napipisil din dahil nga for geopolitics. Kaya lang, ano may tutulong ni Cayetano? Hindi mo masasabing malakas si Cayetano. Dapat yung malakas. Yung malakas bilang Vice President. Si Bongo lang po ang naiisip ko na magandang maging katandem ni VP Sara. Although, hindi ito akma pagdating sa geopolitics. Pero, dalawang solid yan. Dalawang solid. Kung sila ang magtatandem, siguradong kuhang-kuha nila ang Mindanao. Ganon din ang malaking parte ng Visayas dahil mga Bisaya sila. Bisaya sila. Ang kailangan lang nila sa Luzon na boto kahit 30% lang, panalo na sila. Di po ba? So, kung ikaw, Robin Hood Padilla, ikaw ay presidente ng PDP, hindi mo dapat pinangungunahan ang iyong partido. Dapat kahit biro yan. Kahit sabihin mong dahilan, biro lang naman yon. Wala na. Sinibak ka na sa pwesto. Although, member ka pa rin ng PDP, hindi ka naman yan bibitawan. At I'm sure, hindi ka naman aalis sa mga Duterte dahil lang dyan. Pero mali, parang hindi mo alam yung ginawa mo eh. Parang hindi mo alam na ikaw ay presidente. Parang hindi mo alam yung tungkulin mo.
Yun po ang naging dahilan niyan. Kaya sinibak po yan at binigyan siya ng graceful exit. Dapat nag-aaral. Mag-aral pa ng dire-diretsong pag-aaral yung ginagawa ni Robin. Although 3 years pa lang siya, bagito pa lang din. Pero dapat tuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral. Bilang senador, bilang presidente ng partido, dapat inaalam niya yan lahat ng kanyang tungkulin. Hindi tama. At kung ako si VP Sara, hindi ko siya kukunin na campaign manager. Kulang sa kaalaman po eh. Kulang. At nakulangan talaga ako sa kanyang performance dito po sa nagdaang eleksyon. Okay, yan po ang aking sariling opinion lamang po, hindi rin natin talaga alam ang tunay na dahilan. Pero yun na po ang sa tingin natin na dahilan. Kaya siguro siya ay sinibak. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. See you po next time. Bye-bye.